Hello everyone. So this will be my second vlog. Second vlog. Yes, second vlog ko na to. So, hello mga kabayan. So sa second vlog ko na to, ikikwento ko sa inyo kung paano ako tuluyang napadpad sa bansang Saudi Arabia. So bago pa man, nais ko kayong imbitahan to subscribe to my channel, comment, like, engage, and pakipindot na lang din ng ating bell button para maging updated naman kayo sa lahat ng videos kong i-upload. So yun na nga. So ako ngayon ay kakarating lang sa opisina. Kumain ako. Actually time check is nasa 8 na. So 30 minutes na pala. 30 minutes ago. Ako nakagaling sa opisina. Dito na ako kumain kasi ayaw kong kumain doon. Para while eating dito sa room ko, nanonood ako ng TV. So itutuloy ko na yung kwento ko na kung ano bang nangyari. Ba't ako tuloy yung napunta dito sa Saudi. So yun na nga. Ako ay nangarap actually. Nung bata pa ako, nangarap ako na makapag-ibang bansa. Specifically US at saka sa Japan. Kasi nga, di ba nung mga bata tayo, may mga kapitbahay tayo or kaklase na yung parents, ate, auntie na galing sa US, may mga bitbit na mga chocolate. At saka ang tsokolate na yung mga nasa US at saka sa Japan is mostly masasarap. So, yun na nga, nangarap ako na yung nasa mindset ko na ganun ang mangyayari. Kasi nga, kapag makapag-abroad ako, makaalis ako sa Pilipinas, makakapag-share din ako ng mga chocolate sa kung sino man ang nandun sa bahay. So, bata pa lang ako, nangarap ako. Siyempre, mulat na ako, mga 4, 5, 6, 7 years old nung parang napagtanto ko na ako ay pupunta. Hindi pupunta. Na gusto kong pumunta sa ibang bansa. So, ayun. So, actually, hindi naman talaga din kami hindi naman kami mayaman. Ang mama at papa ko ay nagsisipag lang para kami ay mapakain ng 3 beses sa isang araw. So, ang mama ko naman ay may may importe niya is yung pagtitinda, sari-sari store. Yung papa ko naman, bago siya nagkaroon ng sariling tricycle, siya ng yung lawin. Alam niyo yung lawin, kung nasa Davao kayo, alam niyo yan. Yung lawin na jeep, na kung saan, parang nagre-rent lang siya. So, after that, nagsumikap ako na mag-aral din. Actually, sa aking pag-aaral talagang, yung parang gusto ko na madaliin ang lahat-lahat. Gusto ko na makapagtapos para yun na nga, makapag-abroad. So, hindi din naman ako katalinuhan. Hindi ako matalino talaga. Talagang, yung kung ano lang natutunan ko sa room at saka kung ano yung napag-aralan ko. At saka may STM ako, short-term memory lang yung meron ako. Ganun siya. Kasi nga para makapasa lang, kailangan mong mag-memorize, tapos let go. Ganun yung ganun yung parang habit ko. Kaya kung tatanungin niyo ako about sa mga topic sa mga subject matter, wala akong masasagot kasi nga, wala na, okay na, kinalimutan ko na. So yun na nga, di ba sa pinakauna kong video na ang nakalagay doon is isang guro nag-OFW sa bansang Saudi Arabia. So ayun, to make the long story short, ako ay naging guro, nakapagtapos ako as guro. After kong natapos, gusto ko na agad magtrabaho kasi nga gusto kong mag-take ng gusto ko nang makapag-experience ng 2 years kasi nga ang 2 years enough na yon para makapag-ibang bansa ka, para mag-apply ka sa ibang bansa. So, ayun, 2009 ako nakapag-graduate. Tapos 2010 nakapag-in ako sa isang pribadong school. It's a private school. Pribado nga, di ba? It's a private school. So, while ako nagtuturo, ako ay nagre-review din, tapos hoping na makapasa for a teacher's board examination. Pero hindi pinalad, tayo po ay hindi nakapasa. So, nagpatuloy pa rin ako sa pagtuturo and
right after ata ng right after the result din. So pinlano ko ulit na mag-take ng exam. So sabi ko in my mind, kung ako ay hindi pa makapasa, ako ay aalis na sa bansang Pilipinas. So parang tinapos ko lang, nag-take ako, tapos hindi din pumasa, tinapos ko yung kontrata ko sa kung saan ako nagturo at nag-apply na sa Maynila. So yung pag-apply ko sa Maynila, napakahirap kasi nga lalo-lalo na kapag first time ka. Good thing, andun yung pinsan ko na kung saan doon ako nakatira. Alam niyo ba yung tirahan namin guys, doon sa Manila na yun, nasa lang. Alam niyo yung ganyan na yung paakyat na ladder. Kasi nga doon siya nakatira eh. Ladder yan. Di ba sa ladder may may ilalim. Yung parang doon siya nakatira sa ilalim lang ng bang ladder. Hagdanan, sa ilalim ng hagdanan. Doon siya nakatira. Grabe yung na yun. Grabe na experience na yun. And to think parang 2 months din ata ako doon kaka-apply. So sa pag-apply ko naman, hindi din grabe din yung pasensya na kayo, tumitingin ako sa nako-conscious ako doon sa CCTV na yun eh. May CCTV kasi ako guys. So, kasi nga para siyang ilaw-ilaw. So, yun na, makinig lang kayo dyan. So, ayun na nga, nag-apply ako, nakapasa, nakakuha ko ng offer at umuwi sa sa Davao. Tapos sabi ko na doon na lang ako magpa-process lahat. Pero parang dumating na lang, 2 months na lang, hindi pa din siya guys. Hindi pa din siya na process yung yung mobilization ko or yung deployment ko. So bumalik ulit ako doon sa Maynila at pinull out ko yung passport ko. Kasi nga hindi nila may process. Hindi ko alam, baka wala silang visa or baka may na-deploy na sila. Alam niyo yung uso kasi yun sa Pinas natin, yung insertion. Yung ikaw ang napili pero iba yung pinadala. Parang feeling ko ganun yung nangyari sa akin. Tapos pag pull out ko ng passport ko, ayun, ko siya, nag-apply ulit ako sa kung saan itong agency na to is medyo malaki-laking agency. So nag-lodge ako ng application doon. Lahat ng mga documents ko sa system nila. Grabe yung application, para siyang call center, talagang pila talaga. Tapos lahat pagdadaanan, may mga steps. Akala mo application yun, hindi pala. Lodging of your profile doon sa system nila. Yun lang pala siya. So pag-lodge na ngayon, agad-agad agad yung mga notification na may interview ako. May mga ganun akong available. So automatic lahat ng hindi naman lahat pala kasi nga isang beses lang ako pumunta. Pero may mga notification kasi sa akin na alanganin akong pumunta. So hindi pinuntahan. So ayun na. Loading. Na-loading naman ako eh. So ayun na nga. Yung isa sa notification na yon inviting me to do the job interview. Ay, praise God talaga. Nakapasok ako doon, na-meet ko yung employer, na-interview ako, tapos na-test yung skills ko sa Excel sheet, sa Microsoft PowerPoint, which is, di ba, sa mga group dyan, automatic kapag ganyan ang labanan, ay, talagang lalaban tayo. So, after that, alam mo, nung in-interview ako, hindi siya interview na yung pang Miss Universe, ibang klaseng interview kapag ka Saudi guys. Hindi yung pang Miss Universe na tatanungin ka kung magiging teacher ka ngayon, bakit ka hindi nagsandalo? Actually, ang pinaka yung nagrerema sa akin na bakit ako nag-apply ng secretary, na teacher naman ako. Sabi ko na, sir, ang ginagawa ng teacher actually is more than the job of secretary. Kasi nga, di ba sa teacher, may documentation din tayo para tayong mga document controller, di ba? Tapos gumagawa tayo ng mga letters. Tapos nagki-keep ng mga events. So pwede magamit yun sa pag-minutes of meeting. So ayun na, parang nasatisfied naman siya doon sa sa sinabi ko. And tiningnan niya yung PowerPoint presentation ko. Alam niyo bang ginawa ko sa PowerPoint presentation ko?
yung mga object, yung mga text, pinalipad-lipad ko. Aba, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa siya dahil ang galing ko daw. So, ayun na. Dahil sa katuwaan niya, inofferan niya ako. Alam niyo ba yung expectation ko na sa ako that time is nasa 1,500. Kasi sabi ng papa ko, pag inofferan ka ng 1,500 plus 300, 1,000 is yung sahod, yung 300 is yung food allowance mo. Inofferan ako, alam niyo magkano? That's 2,200. Inofferan ako ng, hindi, 2,000 pala. 2,000, inofferan ako ng 2,000. Alam niyo ba sabi ng employer, do you have any objection doon sa salary na aking, tawag noon, na aking in-offer sa'yo? Sabi ko, wala sir. I'm a first timer. So I guess and I believe that I don't have, di ba? Parang ano lang, dapat binenta ko ng binenta yung sarili ko. Pero, alam niyo ba, natuwa siya. Kasi nga, nung sinabi ko na ganun yung, okay lang sa akin na 1,500. Ay, 2,000 pala. Okay lang sa akin yung sahod. Wala akong problema doon. I'm a first timer, sabi niya. Alam niyo bang ginawa niya? Ginawa niyang tuto. Di ba? Shock ka from 2,000, which is ang expectation ko is 1,500 lang. Ginawa niyang 2,000, tapos naging 2,200. Tapos sabi ko, really sir, thank you for that offer sir. I am blessed, blah 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 blah. Tapos sabi niya, I like you. Gusto niya ako, sabi niya, kasi nga hindi daw puro gerger. Alam niyo yung gerger, yung puro blah blah blah. Yung negotiation ba, ayaw niya yung maraming demand. Ayaw niya yung ganung demanding na tao. Alam niyo bang sinabi niya? Okay, I will make your salary 2,400. O, di ba? Ang laki na nun, guys. 2013, 2,400 yung pinakauna kong sahod. Plus 35% doon sa 2,500. Kasi nga, inofferan niya ako na mag-live out daw ako. O, hindi daw ako ibabahay doon sa company accommodation. O, saan ka pa? Kaya, masyak ka talaga. Yun yung yung super blessed ka that time. Kasi nga, ang dami kong pinagdaanan doon sa Diyos mo, yung Marimar sa Maynila pa lang. Dami ng trials para akong alam mo yung taga-probinsya na kapunta sa city. Davao City man naman talaga kami. So, para akong parang strangers. Alam kong wala yung cellphone at saka 2013 may cellphone naman na nun. Yung mapa talaga ang pinaka ko doon, pinaghuhugutan na kung saan agency pupunta, sa ganito, saan sasakay, ganito, ganyan. Grabe na experience. Pero ganun pa man, super blessed ako doon sa offer letter na binigay sa akin. Na imagine mo, 2,400 for a first timer plus 35% doon sa 2,400 na yun. Di, wow. So doon, alam mo na, kapag nakatanggap ka ng offer letter, syempre may trauma ako doon sa una kong in-applyan, di ba? Na hindi pinursu yung aking application. So, talagang nag-antay muna ako na ako agad, papa-medical. Talagang inantay ko yun. Sabi ko, hindi na muna ako uuwi kasi nga ganito, ganyan. Kasi kapag uuwi ako, pag-aaksel lang ako ng pera papunta sa Davao. So, inantay ko yung nila, yung tawag nila nun, yung na i-notify nila ako para mag-medical. So ayun na nga, sa medical, sa kasamang palad, boom, magsak. Kasi nga, my G. Ayoko ipagpatuloy kasi parang ang pangit na pakinggan. May spot daw sa baga ko. At yung unang nasa mind ko is, kasi nga yung pinsan ko naninigarilyo, tsaka yung mga kabarkada din niya naninigarilyo, nagiging second smoker ako. So hindi ako nakapasa sa medical examination. So, abangan nyo bakit hindi ako nakapasa at paano ako nakalarga sa susunod na video. Kasi ang haba na pala nito, 18 minutes na. So, upload ko muna to, guys. So, bitin ba kayo? I-ano nyo muna, i-click nyo muna yung subscribe dyan. Tapos, kita-kits lang tayo sa next video ko. So, God bless everyone and have a nice day, mga kabayan.